districts na may tig-tatlong kinatawan sa konseho. At ngayon nga, ay mayroon na tayong tig-anim na konsihal para naman sa 6 na distrito at sinamahan pa ng 2 ex officio na pawang sectoral representative mula sa barangay at mga kabataan. Mahigit 9,000 mga ordinansa na ang nagawa at naipasa at sa tulong ng teknolohiya at sa sigasig ng mga kasama natin sa Sangguniang Panglungsod, sa pamumuno ni Vice Mayor Yul Servo Nieto, ay ganap na itong magiging accessible sa ating lahat. Congratulations, Vice Mayor Yul Servo at sa buong 12 City Council at syempre sa inyong mga staff dahil napagsikapan niyong mabuo at matapos ang codification para sa lahat ng mga ordinansa natin dito sa Maynila. Upang lalong magang epektibo ang ating lokal na lehislatura, iminumungkahi ko sa inyo na gamitin ang research-based at data-based legislation. Mayroon na tayong sariling Manila General Information System na makapagbibigay ng mga tamang datos para maging gabay natin sa mga isinusulong nating polisiya, inilalatag nating mga programa, at isasagawa nating mga proyekto direktang makakatugon sa mga pangangailangan ng bawat isang Manilenyo. Umasa kayo na sa pagtutulungan namin ni Vice Mayor Yul at sa mga kasama nating konsihal, ay magpapatuloy tayo sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo, masinop, maayos at epektibong pamamahala sa minamahal nating lungsod ng Maynila. Muli, Happy 123rd Anniversary City Council of Manila. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo. Mabuhay ang Sangguniang Panlungsod, Asenso Manilenyo. Isa pong karangalan na maipakilala sa inyo ang Secretary ng Department of Interior and Local Government, Secretary Benher Abalos. Magandang hapon po. Upo tayong lahat. Unang-una gusto ko magpasalamat sa ating mahal na mayora, isa sa nakilala kong masipag, mababa ang loob. Napakababa na. She's very humble, full of humility. At isa sa pinakamagaling na mayora meron tayo ngayon sa buong Pilipinas. Mayor Hani Lacuna. Of course, mahihirapan ang isang mayora kung walang tumitimon, wala siyang kasama. And equally, he's very humble. Kung saan sa ako po siya nakikita, talagang he immerses himself with the grassroots and is very knowledgeable. Napakagaling po niya. In fact, sabi ko nga, makikita mo ang galing ng isang tao, hindi sa salita. Gawa, hindi salita. And the proof of which is the codification here right now of the City of Manila. Ang binabanggit ko po, si Vice Mayor John Marvin Yul Servo Cruz Nieto. Mga prominenteng Manilenyo, ang ating congressman, palakpakan po natin Congressman Tieng, at isa pang dating konsihal din. Pareho silang konsihal na ngayon po ay pinahiram po ninyo sa COMELEC. Napakagaling po ng pamilya niya at napakagaling po ng taong ito. Palakpakan po natin si Chairman, si
Commissioner Maceda po ng COMELEC. Sa lahat po ng mga konsihal, no, sa pulong na ito, sa lahat po ng taga Maynila, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa lahat din po ng mga bisita. Alam niyo po, ang aking pamilya, ang aking nanay, ay taga Maynila. Ako po ay lumaki rin, part of my childhood, dito po sa Sampaloc. No? Diyan po kami nakatira. Ang aking lolo ay Pulis Maynila, WPD. Talagang Tubong Manila ang side ng aking nanay. Kaya ako'y napamahal sa inyo pong lugar. At Manila is very rich in its cultural heritage. No? Kung ating titignan, ito'y noong June of 1571, si Spanish Conquistador Miguel Lopez de Legazpi ay talaga niyang pinuntahan itong Maynila. At dito ho, kauna-unahan, naging magnet na lahat nagpuntahan itong port na ito. Pero may mga bayaning lumabas, kamukha nila Kandula, of course, kamukha ni Raha Sulaiman noong 1574. Nilabanan ito. And then after that, dumating din sila Limahong. Kaya kung titignan nyo ang Maynila, napakayaman sa kultura. Ang kauna-unahan at pinaka-matandang Chinatown in the record of the whole world is here in Binondo, the oldest Chinatown in the whole world. No? So it speaks of culture, heritage. And Manila has often been, sabihin na natin, basta sabihin mong Pilipinas, automatic Manila na yan eh. Yan ang iniisip na, maski yung kanta ng hotdog eh, di ba? Bring me back to Manila. Nagaganda ang mga jeep. But what is important is not only the historical significance. What is important is the prominence that Manila gave to the country. Ito ang Kapitolyo, ito ang port, before, during the war, and now, after, in the 2024. Ito pa rin ang lungsod ng Maynila. At this point, gusto ko kayong pasalamatan. Bakit? Dahil sa dami ng awards ninyo. Out of 1,000 urban economies worldwide, Manila is ranked number 256 in the global average scores according to the Oxford Economics Global Index. And today, there's now a testament to the city's rich assemblage of ordinances ratified in this historic place. Ito hong codification sa ating mga kababayan nakikinig ngayon na taga Maynila. Ang ibig sabihin nito, sa dinami-daming batas na ginawa noon pa, ay hindi na kayo malilito. Ito'y pinagtiyagaan, inisa-isa ito, pinagsama-sama, mabusisi at mahabang proseso, pero ito'y nagawa lamang itong panahon ngayon. Palakpakan natin si Vice Mayor at sa lahat ng konsehal na Maynila. At hindi lamang yun, ang digitalization. Ibig sabihin, ito'y madali na kagad makuha. Just go through the internet, just browse it, tama sinasabi ni Mayora. Yun lang ang gagawin po ninyo. At marami pa kayong mga proyektong ginawa. At I would also like to thank you dahil dito po sa sinasabing World Travel Awards in February of 2023, Manila was also recognized in the world's leading city destination for 2023 as the most loving city in the world in a study by the website Crossword Solver. The city in Manila in the tourism through the Department of Tourism, Culture and Arts of Manila in the 18th Pearl Awards of the DOT and the Association of Tourism was also awarded. It received the Grand Winner Best Tourism Promotions Award, Brochure City for the Timeless Treasure, Discover Manila. Naku, napakarami po nito, no? In the recent, ito award po ito ng DILG. Namili kami ng lungsod
mga munisipyo sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas. We call this the Local Legislative Awards. Pinakamagagandang mga uri ng batas. Manila also gained recognition as one of the local legislative best practices for its work on the anti-discrimination based on sexual orientation and gender or identity. Ito po'y award mismo ng DILG. Ito'y patunay na hindi katawarang husay ng pamahalaang lokal ng lungsod ng Maynila. Kaya ako sinasabi kung mahusay, may basihan ho ang aking sinasabi. No? Your unceasingly commitment for the betterment of the life of each Manileño and improved delivery of public service is really very important. Now, it is very inspirational. But what is it for tomorrow? Paano naman ang bukas? My dear councilors of this chamber, magtulungan po tayo. Marami pang dapat gawin ang ating bansa ngayon. Number one is the issue of climate change. Alam ko po yung Mandanas ruling dito sa Manila Bay at maganda ang ginagawa ng ambag ng Maynila. Talaga nililinisan ito. But probably we could work with urgency here. For one, itong nakaraang bagyo, nakita natin yung basura, kaliwat kanan. Itong recycling, kinakailangan natin ipatupad, buong Pilipinas. Itong tinatawag nating mga bara sa bawat kanal, baka pwedeng matulungan niyo po kami rito. And probably you could consider in your ordinance na kung meron magtatapon ng basura, kung siya'y mauhuli. I don't know if it's in your ordinance, baka po pwede, instead of a penalty, magkaroon ng community service. Pwede siya magwalis ng 1 oras, etc. Just look at it, para hindi naman tayo anti-poor. But at the same time, kinakailangan magkaroon ng impact sa tao. This is an attitude na dapat dalhin ng mga bata. No? Because it speaks of one character. Pangalawa, yung business ease of doing business and processing and licensing. Alam nyo, napaka-importante nito. I see the LG of Manila as a champion of the ease of doing business with the signing of EO number 8. Bakit? Alam nyo, meron tayo kasi sa local government code about these pass-through fees. At naalala ko noon, naging malaking problema ito. At dahil kay Mayor Hani Lacuna, kay Vice Mayor Yul Servo at sa mga konsihal, you suspended your ordinance about this. At kayo'y nakiisa rito. Maraming salamat sa inyo po. Pagtibayin natin ito, pagsamahan natin ito, we could look at issues about cybercrime on technology. Marami po iyang ngayon. No? We could have ordinances about this. On nutrition, disaster resiliency, no? And of course, those clean and green projects. My dear friends, with these things in mind, these will be the challenges of the future. Pero ang importante ito, na pag-usapan kung saan nagmula ang Maynila, na pag-usapan ng yabong kung paano gumanda ang Maynila. Pero ngayon, kung pag-uusapan na ngayon, maraming salamat mga konsihal, mayora at mayor. You've kept your word. Dahil ginawa niyo ang trabaho niyo at maipagmamalaki sa buong mundo na ang Maynila ay napakagandang lungsod. Mabuhay Maynila, mabuhay kayo lahat. Maraming salamat po, DILG Secretary Benjamin Ben-Hur Abalos Jr. sa pagmamahal at suporta po ninyo sa lungsod ng Maynila. Sa pagkakataong ito, inaaniyahan po natin si DILG Secretary Ben-Hur Abalos Jr. na manatili po sa harapan. At inyo pong tanggapin ang Certificate of Appreciation handog po ng ating minamahal na alkalde, Mayor Hani Lacuna Pangan at Vice Mayor Yul Servo Nieto.
Manila 123rd City Council Founding Anniversary. The Certificate of Appreciation is given to Secretary Benjamin Ben-Hur C. Abalos Jr., Department of the Interior and Local Government, for sharing his wealth of experience and expertise as the keynote speaker and distinguished guest of honor on the occasion of the 123rd Founding Anniversary of the Manila City Council, with the theme Institutionalizing Codification for Better Governance, given this 31st day of July 2024 at the Danilo Lacuna Session Hall, Manila City Hall, Ermita, Manila. Signed by Vice Mayor John Marvin C. Yul Servo Nieto, Presiding Officer, City Council of Manila, Honorable Ernesto Jong C. Isip, Majority Floor Leader, City Council of Manila, and Attorney Luch R. Hempis, General Secretary, City Council of Manila. Muli, Batang Maynila, bigyan po natin ng masigabong palakpakan si DILG Secretary Benjamin Ben-Hur Abalos Jr. At sa pagkakataong ito, mga kasama, ay tayo po ay dadako na sa pinakatampok na bahagi ng ating programa, at ito po ang pagbibigay ng parangal. Sisimulan po natin ang parangal ng Diwang Dakila Award or Posthumous Award. At upang ipakilala po ang ating paparangalan sa hapong ito, narito po si Honorable Maki Lacson and Honorable Nino de la Cruz. Palakpakan po natin sila. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang ika-123 anibersaryo ng Sangguniang Panglungsod ng Maynila, isang okasyon na nagbibigay diin sa ating patuloy na dedikasyon sa pampublikong serbisyo at mahusay na pamamahala. Sa espesyal na okasyong ito, nais nating bigyang pugay si Attorney Emmanuel R. Sison sa kanyang pagtanggap ng Diwang Dakila Award. Si Attorney Emmanuel R. Sison ay ipinanganak noong ika-16 ng Disyembre 1949 sa Maynila. Bilang dating sekretaryo ng Sangguniang Panglungsod, siya ay nagbigay ng kahanga-hangang dedikasyon, integridad at kahusayan sa kanyang serbisyo sa konseho at sa mga mamamayan ng Maynila. Ang kanyang mga kontribusyon ay nagkaroon ng makabuluhang epekto sa mga prosesong lehislatibo at operasyon ng Sangguniang Panglungsod na nagdulot ng higit pang kahusayan, transparency at makabago na pamamahala. Ang kanyang walang kapantay na serbisyo ay nagsilbing inspirasyon sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Ang Diwang Dakila Award ay isang prestihiyosong pagkilala na nagbibigay pugay sa mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod, pati na rin sa mga empleyado at tauhan na nagbigay ng mahalagang serbisyo at may mga aksyon na karapat-dapat sa pagkilala para sa pagpapalago at pagpapalakas ng dangal at prestihiyoso ng Sangguniang Panglungsod bilang isang institusyon. Si Attorney Emmanuel R. Sison ay karapat-dapat na makatanggap ng parangal na ito dahil sa kanyang walang kapantay na dedikasyon sa ating lungsod at sa Sangguniang Panglungsod. Maraming salamat po at mabuhay ang Sangguniang Panglungsod ng Maynila. Asenso Manileño. Magandang hapon po. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay nagtitipon upang kilalanin at ipagdiwang ang natatanging lingkod bayan, si Honorable Ernesto Bansay A. Nieva, na ginawaran ng prestihiyosong Diwang Dakila Award.
Si Honorable Ernesto A. Bansay Nieva ay ipinanganak noong ika-12 ng Abril 1944 sa lungsod ng Maynila. 22. Mula sa kanyang kabataan, siya ay nagpakita ng matinding pagmamalasakit sa komunidad at pagkahilig sa pampublikong serbisyo. Ang kanyang edukasyon sa Maynila ay nagbigay ng daan sa kanyang interes sa pamamahala at pampublikong administrasyon. Dahil sa kanyang kahanga-hangang dedikasyon at serbisyo, si Honorable Ernesto Bansay A. Nieva ay ginawaran ng iba't ibang parangal sa kanyang karera. Ang pinakabago niyang pagkilala, ang Diwang Dakila Award, ay patunay ng kanyang matibay na commitment sa serbisyo publiko at sa kanyang mahahalagang kontribusyon sa unang distrito ng lungsod ng Maynila. Ang Diwang Dakila Award ay isang prestiyosong pagkilala na ibinibigay sa mga individual na nagpakita ng pambihirang dedikasyon, commitment at serbisyo sa komunidad at sa bansa. Sa kanyang panahon bilang kongresista, si Honorable Ernesto Bansay A. Nieva ay nagpatupad ng maraming programa at proyekto na nagkaroon ng makabuluhang epekto sa buhay ng kanyang mga nasasakupan at sa pag-unlad ng distrito. Ang kanyang pamumuno, integridad at walang pagod na pagsusumikap sa serbisyo publiko ay nagbigay sa kanya ng respeto at paghanga mula sa kanyang mga kasamahan, nasasakupan at mas malawak na komunidad. Kaya't naralaman lamang nakilalanin at parangalangan natin ang mga kontribusyon ni Honorable Ernesto Bansay A. Nieva sa unang distrito ng lungsod ng Maynila. Maraming salamat po. Maraming salamat po at sa pagkakataong ito ay ating pong tinatawag ang pamilya po ng ating mga paparangalan. Ang pamilya po ni Ernesto Bansay A. Nieva at Attorney Emmanuel R. Sison. Samahan po natin sa harapan ang ating pong nariyan po si DILG Secretary Benjamin Benhur C. Abalos Jr. at Vice Mayor Yul Sarbonieto upang ibigay ang parangal sa pamilya ni Ernesto Bansay A. Nieva at Attorney Emmanuel R. Sison. Muli, bigyan po natin sila ng isang masigabong palakpakan. Muli, ito po ang Diwang Dakila Award or Posthumous Awards. Maraming salamat po. Bigyan po natin sila muli ng isang masigabong palakpakan. Muli sila nga po ang mga pinarangalan ng Diwang Dakila Award. Maraming salamat po at maaari na po tayong bumalik sa ating silya. Tayo naman po ngayon ay dadako na sa susunod na parangal at ito po ang Timbulan ng Laya Award. At upang ipakilala po ang ating paparangalan para sa Timbulan ng Laya Award, narito po si Honorable Jong Isip Jr.
Magandang hapon po sa ating lahat. Sa ating pagdiriwang ng ika-123 anibersaryo ng Sangguniang Panlungsod ng Maynila, nais nating bigyan diin ang pagkilala kay Honorable Ernesto Vera Perez Maceda Jr. sa kanyang pagkakatanggap ng Timbulan ng Laya Award. Si Honorable Ernesto Vera Perez Maceda Jr. ay nagsimula ng kanyang political na karera bilang konsehal ng lungsod ng Maynila sa edad na 24. 23. Siya ay nag-aral sa Universidad ng Pilipinas at Ateneo de Manila at naging respetadong propesor ng batas sa Ateneo de Manila University, pamantasan ng lungsod ng Maynila, Far Eastern University at Arellano University. Hindi lamang sa politika, kundi pati na rin sa kanyang profesyon, siya ay naging isang tagapagturo ng election law at naging chairman ng Commission Elections noong October 2022. Bukod dito, siya rin ay nagsilbing Executive Vice President ng PLM mula 2007 hanggang 2009. Dekano ng PLM College of Law mula 2006 hanggang 2015 at Pangulo ng Universidad de Manila mula 2015 hanggang 2019. Siya rin ay isang kolumnista sa Philippine Star at miyembro ng Mandatory Continuing Legal Education MCLE Governing Board. Ang Timbulan ng Laya Award ay ginagawad sa kanyang bilang pagkilala sa kanyang walang kapantay na dedikasyon sa demokrasya, batas at mabuting pamamahala. Siya ay tunay na inspirasyon sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin, Honorable Ernesto Vera Perez Maceda Jr. Maraming salamat po. Muli, timbulan ng Laya Awardee Honorable Ernesto Ferdinand P. Maceda Jr. Ang susunod na parangal ay ang Perlas ng Konseho. At upang ipakilala ang paparangalan sa hapong ito, narito po si Honorable John Marvin C. Yul Servo Nieto. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa ating napakasipag na sekretary ng DILG, Secretary Benhur Abalos. Maraming salamat po. Ngayon, ating ipinagdiriwang ang ika-123 anibersaryo ng ating Sangguniang Panlungsod ng Maynila sa isang espesyal na okasyon. Buong puso po naming inihahandog sa inyo ang pagkilala sa ating butihin, Mayor Maria Sheila Hani Lacuna Pangan, natatanggap ng Perlas ng Konseho Award. Walang duda po na si Mayor Hani ay isang natatanging leader at lingkod bayan na walang pagod sa pagbibigay serbisyo sa lungsod ng Maynila. Mula noon hanggang ngayon, ang kanyang dedikasyon at malasakit sa ating lungsod ay tunay na kapuri-puri. Siya po ay nagbigay ng malaki at makabuluhang kontribusyon sa pag-unlad ng Maynila at nakatulong sa maraming Manileño. Mula sa kanyang pagsisimula bilang konsehal ng ika-4 na distrito hanggang sa pagiging vice-alkalde at ngayon bilang kauna-unahang babaeng mayor ng Maynila, ipinakita ni Mayor Hani ang kanyang walang kapantay na dedikasyon at pagmamahal sa ating minamahal na lungsod. Ilan lamang sa kanyang mga makabuluhang proyekto ay ang Kalinga sa Maynila, pulong-pulong sa pagtulong na nagbigay ng access sa mga serbisyong panglunsod sa lahat ng Manileño. Ang pagtatayo
ng tamang bicycle at motorcycle lanes sa mga pangunahing kalsada at ang pagbuo ng Manila Council para sa pag-iwas at kontrol sa sexually transmitted infection na nagbigay ng proteksyon at suporta sa ating mga kababayan. Sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng Perlas ng Consejo Award kay Mayor Maria Sheila Hani Lacuna Pangan, MD FPDS, ipinapahayag natin ang ating taus-pusong pasasalamat hindi lamang sa kanyang walang sawang serbisyo, kundi pati na rin sa kanyang patuloy na kontribusyon sa paghubog ng isang mas angat, ligtas at maayos na Maynila. Siya ay nagsilbing inspirasyon sa bawat isa sa atin, lalo na sa mga kabataang nagnanais maglingkod sa bayan. Kaya't hinihiling ko po ang inyong buong suporta sa resolusyon ito upang sama-sama nating kilalanin at parangalan ang ating butihin Mayor Maria Sheila Hani Lacuna Pangan. Maraming salamat po. Magandang hapon. Asenso, Manileño. Muli ang parangal ng Perlas ng Konseho ay para sa ating minamahal na alkalde, Mayor Hani Lacuna Pangan. Maraming salamat po, Mayor. Kayo po ay tunay na inspirasyon naming lahat. Sa pagkakataong ito mga kasama, tayo na po ay dadako na sa ikahuling parangal at ito ang Dangal ng Konseho Award. Upang ipakilala sa atin ang paparangalan, narito po si Honorable Martin Marjon Isidro. Magandang hapon po sa inyong lahat. Si Honorable Jose Lito Atienza Jr. ay isang tunay na haligi ng pamahalaan at lingkod bayan na walang kapantay ang dedikasyon sa paglilingkod sa lungsod ng Maynila. Ang kanyang hindi matatawarang kontribusyon sa pag-unlad ng ating lungsod ay nagbibigay inspirasyon sa lahat ng Manileño. Sa loob ng kanyang mga taong panunungkulan bilang vice-alkalde at alkalde ng Maynila, ipinamuhay niya ang tunay na diwa ng paglilingkod. Ang kanyang pamumuno ay nagdala ng makabuluhang pagbabago sa ating lungsod mula sa pagpapaganda ng mga parke, pampublikong pasyalan, pagpapalakas ng mga programang pangkalusugan, hanggang sa pagbibigay suporta ng edukasyon ng mga kabataan. Ang kanyang mga proyekto ay hindi lamang makapagbibigay ng kaginhawahan kung hindi paglatag din sa pundasyon para sa mas maliwanag na hinaharap ng Maynila. Ngayon, sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng Dangal ng Consejo Award kay Ginoong Jose Lito Atienza Jr., ipinaabot natin ang ating taus-pusong pasasalamat hindi lamang sa kanyang mga nagawa, kung hindi pati na rin sa kanyang mga walang kapantay na integridad, sipag at dedikasyon sa serbisyo publiko. Siya ay tunay na inspirasyon sa bawat isa sa atin, lalo na sa ating mga kabataan na nagnanais maglingkod sa bayan. Sa pribilehiyo po na ibinigay na parangal sa atin ang dating sinasagisag na punong lungsod ng Maynila, Ginoong Jose Lito Atienza Jr. Asenso, Manileño. At narito po si Konsehala Miley Atienza upang tanggapin ang parangal ng Dangal ng Konseho Award para kay Honorable Jose Lito L. Atienza Jr. Maraming salamat po at sa pagkakataong ito, nais po nating tawagin ang lahat ng nagsipagtanggap ng mga parangal para po sa isang photo opportunity. Ang mga awardees po ng Diwang Dakila Award or Posthumous Awards, Timbala ng Laya Awardee, Perlas ng Consejo Awardee,
at dangal ng Konseho Awardee. Muli, bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang lahat ng mga nagsitanggap ng parangal sa hapong ito. Muli, ito po ang ika-123 anibersaryo ng pagkakatatag ng City Council of Manila. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagmamahal sa ating lungsod at sa inyong suporta. Muli ang aming pong pagbati sa lahat po ng mga pinarangalan sa hapong ito. At ang ikahuli, ang parangal po ay ibibigay at igagawad po natin sa ating pong House Speaker, Honorable Ferdinand Martin G. Romualdez. Bigyan po natin siya ng masigabong palakpakan. At upang basahin po ang mensahe po ng ating minamahal na House Speaker, narito po si Congressman Erwin Tieng. Magandang hapon po sa aking mga classmates. At of course, ako po ang pinadala ni Speaker Martin Romualdez para basahin ang kanyang message. Pero bago niyan, kukunin ko na itong pagkakataon na to na magpasalamat po sa buong City Council and especially sa ating Mayor Hani Lacuna at Vice Mayor Yul Servo. At syempre ang ating special guest ay SILG Benher Abalos kasi kahapon lang tumawag ang tao ni SILG Benher Abalos sa akin at finally matutupad na po ang pangako ng mga taga Baseco. Magkakaroon na tayo ng sarili nating Baseco Fire Station. So maraming salamat po SILG, Mayor Hani Lacuna, Vice Mayor Yul Servo, buong City Council. Habang buhay kayo, mamahalin hindi lang ng Baseco, pati po ng buong District 5. So maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo lahat. COMELEC Commissioner Ernesto Maceda Jr., SILG Benher Abalos, Yusek Marlo Iringan, sa ating butihing punong lensod, ang aking kumare, Mayor Hani Lacuna Pangan, to the members of the City Council led by my inaanak, Vice Mayor Yul Servo Nieto, distinguished guests, friends, ladies and gentlemen, good afternoon. Anniversaries are a good time as any to reflect on how far we have gone and how much more we need to do to achieve our inspirations. At 123 years of existence, it is very easy to be complacent and rest on our proverbial laurels. I'm glad to see that the City Council of Manila is not doing this. On the contrary, it is moving full speed ahead into the future. The trailblazing efforts of the City Council of Manila on display today stand as an enduring testament that the Council is actively looking for ways to improve and better the service it provides to the residents and guests of the nation's capital. Ang inyong nagawa ay hindi lang patunay ng inyong dedikasyon sa serbisyo publiko, kundi isang hamon sa lahat ng lokal na pamahalaan na ang matagal na pagkakatatag ay hindi dahilan upang magkuyakoy o magpahinga. Bagkus, ang katatagan na ito ang dapat magtulak
sa atin para lalo pang pag-ibayuhin ang paghatid ng serbisyo na kailangan ng ating mga nasasakupan. It is certainly encouraging to see that we can count on the City Government of Manila as a staunch partner in our efforts to transition government into the digital age. The codification of Manila ordinances dating back to the time of the American occupation, on the other hand, will be an invaluable reference for the members of the City Council, providing them with an easy, accessible resource that will enable them to see which aspect of local government are all right and which are open for further reform and refinement. This would pave the way for better local governance. Sa pagtataguyod ng bagong Pilipinas, karapat-dapat lang na nasa unahan ang Magnificent Maynila. Maraming salamat sa inyong pagtanggap ng hamong ito. Mabuhay ang Konseho ng Maynila. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat, Congressman Erwin Tieng. At sa ating minamahal na House Speaker Romualdez. Sa pagtatapos po ng unang bahagi ng ating programa, Batang Maynila, nais po nating anayahan ang bawat isa na tumayo para sa paglisa ng mga kulay na pangungunahan ng Manila Police District. At bago po natin lisanin ang bulwagang ito, ay nais po naming anayahan ang bawat isa na manatili at tunghayan ang unveiling ng bulwagang Danilo B. Lacuna. At ito po ay pangungunahan ni Mayor Honey Lacuna Pangan kasama sina Vice Mayor Yul Servo Nieto, Lacuna Family at DILG Secretary Benjamin Ben-Hur Abalos Jr. Muli, bigyan po natin ng masagabong palakpakan ang ating mga kapatid mula sa Manila Police District. At sa pagkakataong ito ay tayo po idadako na sa unveiling ng bulwagang Danilo B. Lacuna. Inaaniyahan po natin ang ating minamahal na alkalde, Mayor Honey Lacuna Pangan. Kasama po si Vice Mayor Yul Servo Nieto, Lacuna Family at DILG Secretary Benjamin Ben-Hur Abalos na magtungo po sa likuran. At sabay-sabay po nating tunghayan ang unveiling ng bulwagang Danilo B. Lacuna. Humanda na po ang bawat isa. In 5, 4, 3, 2, and 1. Batang Maynila, ang bulwagang ito ay tatawaging bulwagang Danilo B. Lacuna. Muli kami po ay lubusang nagpapasalamat sa bawat isa na nakiisa sa ating 123rd Founding Anniversary of the City Council of Manila. Hindi pa po dito nagtatapos ang ating programa sapagkat amin po kayong aanayahan na tumungo sa Bulwagang Villegas para sa ikalawang bahagi ng ating programa. Pero bago po yan, tayo po ngayon ay dadako na sa unveiling ng Senator Ernesto Manong M. Maceda Legislative Lounge at Mission and Vision of the City Council marker.
At ngayon naman po ay ating pong tunghayan ang unveiling ng mission and vision of the City Council marker. Ngunit bago yan, inaanyahan po natin ang ating pong ang mga bubuo po ng City Council of Manila para po sa isang photo opportunity. Kasama po ang ating minamahal na alkalde, BC Alkalde at DILG Secretary. Ang bulwagang ito ay punong-puno ng mga masisipag at maaasahang lingkod bayan ng ating lungsod at ang ating bansa. Maraming salamat po at sa pagkakataong ito, inaaniyahan po natin ang ating minamahal na alkalde at vice alkalde para naman po sa unveiling ng mission and vision of the City Council marker. Ngayon naman po ito po ang unveiling ng marker ng Bulwagang Danilo B. Lacuna. Ngayon din naman po inaaniyahan po natin ang ating minamahal na DILG Secretary na samahan po ang ating minamahal na alkalde at vice alkalde. Ngayon din naman po si Commissioner Maceda na samahan po si Mayor Hani at Vice Mayor Yul Servo Nieto. Humanda na po ang bawat isa. The session hall of the City Council of Manila shall be known as Bulwagang Danilo B. Lacuna in honor of the longest-serving Vice Mayor and presiding officer of the City Council of Manila as a symbol of legacy for Manileños and by Manileños. And by all the honorable councilors, let this hall stand as a beacon of dedication and solidarity, where the spirit of exceptional public service thrives and where the future of our beloved city of Manila is shaped with patriotism, integrity, and compassion. By virtue of City Ordinance number 8982, approved and enacted on the 22nd of August 2023 at the regular session number 78 by the 17th City Council of Manila. Signed by Vice Mayor and Presiding Officer, Honorable John Marvin C. Yul Servo Nieto. And now, we are inviting each and everyone to proceed at the Senator Ernesto Manong M. Maceda Legislative Lounge for the unveiling, to be followed by the unveiling of mission and vision of the City Council marker.
Batang Maynila, atin naman pong saksihan ang unveiling ng Senator Ernesto Manong M. Maceda Legislative Lounge. Bigyan naman po natin ng masigabong palakpakan at ito nga po ang Senator Ernesto Manong M. Maceda Legislative Lounge. Maraming salamat po at ngayon naman tayo naman po ay tumungo na sa ikahuling unveiling ceremony at ito nga po ang mission and vision of the City Council marker. Naman po, ating pong aniyahan ng bawat isa na tumungo sa Bulwagang Villegas para sa ikalawang bahagi ng ating programa. Maraming salamat po.